Sa totoo lang guys, paano ko ba to sasabihin? Ayokong maglagay ng mali siya, ng malis or gumawa, mag-create ng issue. Ayoko nun kasi hindi naman po talaga ako ganun. Pero, 'di ba, kaka-resign mo pa lang as a Department of Education Secretary. Kakaalis mo pa lang tapos ngayon makikita ka namin gumagala ka na naman. Yun ba yung priority mo? Yung gala era? So, dapat sana, hindi ka na lang tumakbo bilang isang public servant. Hindi ka na lang tumakbo as a vice president kung mas priority mo yung sarili mo. Kung priority mo yung mga lakad mo na hindi naman mga masyadong importante. Kasi ngayon guys, merong kumakalat na picture na kung saan itong si Sara Duterte ay nandoon na naman daw po sa isang basketballan. Ako talagang pinapakita talaga ni Sara Duterte no, na basketball lover siya. Wala namang problema kung i-promote mo yung sports. Pero hindi ka na ngayon Department of Education Secretary, di ba? So paano mo mapopromote ang sports? Anyway, merong mga kumakalat na iilang photo na ipapakita ko sa inyo today na talagang mapapaisip na lang kayo as a vice president, mandato ba ng vice presidente na manood-nood ng mga basketball na sa oras ng trabaho? Wala namang problema kung off niya, di ba? Pero kung sa oras ng trabaho, yung ating presidente nga kahit linggo nagtatrabaho, pumunta doon sa sa West Philippine Sea. 'Di ba? Doon sa tawag dito, Western Command para bigyan po ng simpatsya itong ating mga sundalong nagbigay po ng pagpapahalaga dito sa ating bayan. Hindi po kinikilala ni President Marcos yung holiday na yan. Pero si Sara Duterte, my God, nakakahiya talaga. Nakakahiya ka bilang vice-presidente ng bansang Pilipinas. Wala ka na ngang pagmamahal sa ating mga kasundaluhan. Wala ka na ngang comment dito sa West Philippine Sea issue. Tapos ang hilig mo pang gumala. Tama ba yun? As a vice president, mas priority mo ang manood ng basketball at gumala ng gumala kaysa paglingkuran ang taong bayan? Bakit sa pagiging vice-presidente, hindi ka na lang din mag-resign? Anyway, ito yung mga picture guys na mga sinend sa akin. Kita niyo yan, di ba? Tuwang-tuwa si madam. Tuwang-tuwa. Ako ayaw kong gawan to ng issue kasi hindi naman talaga ako issue maker. Ang problema dito, oras ng trabaho, trabaho sana. 'Di ba? Okay lang naman sana kung merong kang priority diyan na kunyari para to sa mamamayang Pilipino. Okay lang sana kung ganun Kaso ang nangyari, wala, nanood ka lang. For what? Para suportahan si Amores? Basta, yon, tama ba yon? And ito pa guys, yan talaga grabe palakpak talaga yung madam ninyo. Grabe. Ito pa. Kita niyo yan? Selfie. Paano, to? Acting like artist? Nag-artista ka na lang sana, hindi ka na lang naging public servant. Nakakahiya Ito pa tuwang-tuwa pa yung madam natin Grabe. As a public servant, tama ba yun? Na mas priority mo yung panonood ng basketball kaysa paglingkuran ng taong bayan? No wonder kaya ka nag-resign sa sa Department of Education, sa DepEd kasi wala ka naman talagang ginawa. Mas priority mo yung paggagala. Mas priority mo yung sarili mo kaysa yung taong bayan at yung mga estudyante. Tingnan mo yung ating presidente, linggong-linggo, kahapon nagtrabaho. Ano yung ginawa niya? Tumulong sa ating mga kasundaluhan. Binigyan niya ng recognition, recognize niya yung hard work, hardship, sacrifices na ginawa ng ating mga kasundaluhan. Doon nga po guys sa pakikipaglaban sa West Philippine Sea. Kahapon ito yung balita Pakita ko sa inyo guys. Linggo to kahapon. Tingnan nyo Ito yung ginawa ng ating presidente. Yan Kita niyo yan? Diyan siya Despite these challenges, you have stood up and upheld the fundamental principles that binds all of us Filipinos. See? Mutual respect for life, for dignity, and for community. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Today,
Kailan kaya natin maririnig yun kay Sara Duterte? Na kahit kanino man, hindi tayo magpapasupil, hindi tayo magpapaapi. Kailan kaya natin maririnig yun? Kasi yung Muslim, naririnig lang natin syukran. Mahalin natin ang Pilipinas. Pero yung kanyang kilos, hindi akma sa pagmamahal sa ating bayan. Lagi niya sinasabi, mahalin ang Pilipinas, pero wala siyang comment sa issue sa West Philippine Sea. Tama ba yun? Tapos mas inuna mo pa yung pagpupunta sa basketball, na wala namang sense yan. Kakahiya ka. Bakit hindi mo tularan ng ating presidente? Bakit hindi mo tularan ang ginagawa ng ating Pangulo? Hindi mo na nga sinusuportahan, hindi mo pa tinutulungan. No comment ka na nga palagi sa issue ng West Philippine Sea, no show ka pa. Ano yung silbi mo sa pagiging vice president mo? 'Di ba? Although hindi mo mandato yon, kasi yun naman yung sabi mo eh. Hindi mandato ng OVP ang magkomento sa West Philippine Sea. Pero bilang ano na lang sana, public servant na may pagmamahal sa ating bayan, mandato mo na ipagtanggol itong ating bayan laban sa mga manlulupig. Pangalawang Pangulo ka. You are a public servant and you are elected. Second to the highest position pa naman. Tapos wala kang comment. Ikaw lang yung bukod tangi. Si Binay merong comment. Si Lenny merong comment. Ikaw wala. Bakit naman ganun? Your Commander-in-Chief, I have never been prouder of the brave women, men, and not just the Western Command, but the entire armed forces as I am today. I salute the 80 officers and troops who sailed the waters and exercised the greatest restraint amidst intense provocation. You demonstrated to the world that the Filipino spirit is one that is brave, determined, and yet is compassionate. I reassure you that you have the entire nation behind you, praying for your safety, praying for your success. The Filipino people is grateful for your dedicated service and to the families that support you. Let me, of course, mention Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo, who was harmed and was injured in the recent incident. Yan guys, yung taong na-aksidente. Doon nga po guys sa tensyon, mainit na tensyon doon sa West Philippine Sea, specifically sa area ng Ayungin. Na-recognize ni PBBM yung hard work and sacrifices na ibinigay niya. Samantalang itong ating VP, wala. Bakit hindi ka na lang din mag-resign as a vice president? Ha? Kasi mas priority mo pa yung pagbabasketball eh. O, tingnan nyo tong picture na to. Ulitin lang natin ha. Itong picture niya, yan o. Priority niya pa yung pagbabasketball, panunood ng basketball. Yan o. Hindi ka ba nahiya? As a vice president, kakaresign mo pa nga lang bilang Department of Education Secretary, nandito ka na naman. Sa paggala-gala mo. Ang lala mo na, VP. Ang lala mo na. Anyway, yun guys. Kayo, ano yung masasabi ninyo? Although, first appearance niya yan, lilinawin natin. First appearance niya ni Vice President na sa kabila po guys ng pag-resign niya as a Department of Education Secretary. First appearance niya yan. At nagsalita din siya sa kanyang pag-resign. Pero wala din naman, ganun pa din naman, na ipinasa niya daw yung kanyang resignation letter and nag-okay naman daw ang ating presidente. Kasi kung alam niyo yun guys, kapag maganda ang paglilingkod mo sa ating bayan, sasabihan ka ng Pangulo na, huwag ka munang mag-resign VP. As a Department of Education Secretary, magmamakaawa sa iyong presidente. Kung talagang may ginagawa ka. Kaso nung pagpasa mo ng resignation letter mo, umokay agad ang ating presidente. Ibig sabihin nun, ayaw na din sa'yo ng ating Pangulo kasi nga, wala kang ginagawa. Ang dami mo problema, na-flags ka ng COA, hindi mo naayos yung transpac, ghost students, ang baba ng PISA, ang dami mo problemang iniwan sa Department of Education. Kaya nga nung nag-resign ka, umuo na lang ang ating presidente. Hindi kanya niya na hinakwit. Alam niyo yun guys, hindi na nagmakaawa ang presidente sa'yo na, please stay in the Department of Education kasi we need you. Walang ganun eh. Okay agad. Kasi nga, pangit ang trabaho mo. Naghahanap ang ating presidente ng mas deserving pa sa'yo. Pinagbigyan ka niya.
hindi mo pa din ginawa ang trabaho mo ng maayos. Kaya nga ito lang yung masasabi ko, no, malaking kahihiyan talaga na naging Department of Education Secretary ka dahil unang-una, wala ka talagang ginawa. Puro lang pasakit ang iniwan mo. Puro problema. At thanks to God, natanggalan kami ng deadweight ng pabigat. Anyway, yun lamang po guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.